So we are back again guys sa panibagong episodes ng ating reaction na video. At ngayon ay nagbabalik ulit tayo dito kay Goosebumps Top 5. Ito ay pinamagatang multo sa loob ng recycling booth na kunan sa camera. Tama ba yung pagkakabigkas ko ba dun? Pasensya na guys kung mali. So anyways, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na. At nandyan lang po yan sa may baba. So ano pang hinitin natin? Simulan na natin. Inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. The Warehouse. Ang mapapanood ninyong lalaki ay nagtatrabaho ng panggabi sa warehouse. Lately, may mga nararamdaman siyang kakaiba tuwing nagtatrabaho siya at habang tumatagal ay padalas ng padalas ang mga kakaibang nangyayari sa paligid niya. Isang gabi habang nag-ooperate siya ng crane, may napansin siyang paggalaw sa gilid ng kanyang mga mata at ito ang kanyang nakuha. Uy, nagbukas yung pinto. Ulit. Hindi ko medyo ano. May nice kasi ako. Oo nga, nagbukas nga talaga. Oh. Pero pagbukas, walang tao. I'm about to quit. Hindi ba pwedeng buksan ng ilaw para totoo? Shit. Nagsimula siyang mag-record nang mapansin niyang gumagalaw ang pinto sa likod niya ng mag-isa. Madilim sa loob ng kwarto na yon at wala din siyang ibang kasama. Pinuntahan niya ang kwarto pero wala naman siyang ibang nakita. Isang beses, tinawag siya ng boss niya para tanungin kung may iba siyang kasama sa trabaho. Nang tanungin niya kung bakit, ipinakita na lang ng boss niya ang CCTV footage. Panoorin. What the fuck? No, I ain't seen this. Oh my God. Sa video, makikita mo ang puting outline ng tao na naglalakad sa loob ng warehouse. Bagya pa itong pumanik sa hagdan sa kanan bago ito bumaba at naglakad pa kaliwa. Although malabo ang video, pero malinaw mong makikita ang paggalaw nito. Haunted nga kaya ang warehouse na pinagtatrabahuhan niya o may iba pang paliwanag sa mga nangyayari? Wow. It's fucking insane, y'all. Just watching. Napamura na lang siya eh. Isang gabi nagkakatuwaan lang ang isang pamilya. Nire-record lang ng ina ang asaran ng kanyang mga anak sa kanilang kwarto at unaware sila na meron na palang nanonood sa kanila. Aray ko. Uy! Putak ka. Ayun o. Sa kabilang kwarto, malinaw mong makikita ang isang babae na may malalalim na mga mata. Maputlang balat, itim na buhok at nakasuot ng puting dress ang pinapanood sila sa kanilang ginagawa. Andun lang ang babae at hindi nga ito gumagalaw o kung ano pa sa sobrang linaw. So, tatlo sila, hindi nila napapansin. Lalong-lalo na yung nagvi-video. May hawak ng camera. Nga ng imahe ay Kung napansin yan, magre-react yan. iisipin mong may iba pa silang kasama sa kabilang kwarto pero hindi nila kilala Eh no, literal na hindi talaga siya gumagalaw. kung sino to. Maaari ding manikin ang nakitang ghostly figure pero hindi natin masasabi kung ano talaga ito. Did the family captured something supernatural that night? Or is it something else? Ang alam ko lang, kung ano man yon, nakakakilabot ang itsura nito. In the fog. Umaga nang nagmamaneho ang ama ng poster ng video. Ang sabi niya may nakikita siyang shadow figure sa isang parte ng daan. Okay. Ayon din sa ama, tuwing foggy ang panahon, doon laging nagpapakita ang anino. Kaya nung araw na yon, naisipan niyang i-record ang kanyang daan papuntang trabaho. At katulad ng inaasahan niya, muli nga niyang na-capture ang shadow figure.
Ito. No? Sa fog, makikita mo ang anino ng Nagpunta tao dun, no? na parang naglalakad. Ngunit nang makalapit siya dito, ang maitim na figura ay unti-unti ding nawala. Hindi nga ito ang unang beses na nakita niya ang anino, ngunit ito ang unang beses na nabidyohan niya to. Meron kayang namatay sa parte ng daan na yon o may mas magandang paliwanag sa nangyayari? Hindi kaya ito ay anino lang ng road sign na tinatamaan ng ilaw kaya nagmumukha itong shadow figure sa fog? Ikaw na ang magpasya. Hindi ko alam. Idol. Ang short videong mapapanood nyo ay kuha pa noong 2017 kung saan ipinapakita ng kapatid ni Tessa ang kanyang American Girl doll. Ang mga Naku. manikang ito ay may iba't ibang character at bawat manika ay may kasamang istorya tungkol sa iba't ibang period ng American history. Bukod doon ay customizable din ang ganitong manika na pwede mong itulad sa appearance mo or kahit sinong gusto mo. Habang nagve-video ang kapatid niya ay pinakita lang niya ang manika nang bigla na lang mangyari to. Right now, but yeah, I didn't go in with any eyeshadow because I didn't want. Uy! Do you guys see that? Yeah, kita ko yun. Habang nagkukwento siya, ang manika ay bigla na lang humarap sa kanya. Makikita mo na Yung posibleng may tali yun. Kalokohan yun. hawak ng bata ang dalawang kamay nito nang lumingon ang manika patungo sa kanya. As if buhay ito at Hindi kaya ng tali yan, par. parang may gustong sabihin sa kanya. 2017, di pa yun uso ang AI noon. Matapos nang nangyari ay napahinto na lang ang bata at napatanong sa camera kung nakita niyo ba ang Do nangyari. you guys see that? May espiritu bang nakasanib sa manika kaya ito gumalaw ng mag-isa? Sana lang matapos mangyari ito ay dinala na niya sa labas ang manika at sinunog na lang niya. Recycling booth. Sa US, may mga booth sila kung saan pwede mong iwan ang mga bagay o mga damit na hindi mo na ginagamit para i-recycle o hindi kaya ay gawing donation sa mga nangangailangan. Sa videong ito ni Stoney Baloney, nagpark siya malapit sa recycling booth nang mapansin niyang may naglalabas ng mga idodonate na gamit. Two bags just popped out by themselves. Is there someone in there? I think there's someone in there. Di baka tao lang yan. Baka mamaya may tao yan sa loob. Naku, madilim pa. Oh. May tao sa loob. Is there someone in there? Can't even see. What? No, I don't see anyone in there. So at this point, I just think I'm crazy. weird. Makikita mo dito mula sa loob ng booth ay may nagbalibag ng plastic bags palabas. Pero imbis na matakot ay nilapitan pa niya ang booth para tignan kung may tao sa loob nito. Nang Tapang puntahan no? niya ang likod ng booth, wala kang makikitang pinto doon kaya ang tanging paraan lang para makapasok dito ay ang nakalock na maliit na pinto nito sa harapan. Ang Tao? Kasya ba diyan ang tao? Siguro kung aalisin yung mga basura. Kasya. Pagtaka, nang ipinakita niya ang loob ng booth, ay wala ka naman ding makikitang tao sa loob nito, Feeling ko kasya eh. which makes the whole Kung aalisin lang itong mga basura. event more creepy, lalo na nang dahil sa nahagip ng camera. Nakita mo ba yon?
Bago nahulog ang plastic bag mula sa booth, makikita mo ang isang maputlang kamay ng tao. Kung wala Aray namang ko. tao sa booth nang puntahan niya to, then kanino kayang kamay ang nakita sa loob nito? Is this an elaborate hoax o meron talagang entity sa loob ng booth? Pagkalipas ng ilang araw matapos ng nangyari, makikita mo ang isang worker na kinokolekta na ang laman ng booth at ayon sa poster, ito lang ang unang beses na binuksan to matapos nung gabing may strange encounter siya dito. At dito malinaw mong makikita na ang tanging access lang para makapasok sa booth ay ang maliit na pinto nito sa harap. Kung ganoon, Oo nga, kasya ang tao dito. ano mo ipapaliwanag ang kamay na nakita sa video? Ikaw na ang bahalang humusga. The Car Radio. Isang nakakalungkot na bagay ang nangyari kay Trish nang mamatayan siya ng anak 2 beses sa nakaraan. Naging mabigat sa kanya to at halos araw-araw niya tong dinadala. Isang araw, habang naglilinis siya ng kanyang kotse, nagulat na lang siya nang bigla na lang bumukas ang radyo ng kanyang sasakyan mag-isa. Mahigit 1 oras na niyang nililinis ang kotse bago ito mangyari. At ang kantang tumugtog sa kanyang radyo ay Heaven Must Be Missing an Angel. I-mute lang natin ang parte ng video na may kanta para makaiwas sa copyright. Pero inilagay naman niya ang lyrics nito sa kanyang video. Ang akala niya ng una ay nasa bulsa niya ang susi at aksidente niya itong napindot sa bulsa niya kaya umandar ang radyo ng kotse pero wala pa sa kanya ang susi. Naglakad siya pabalik sa bahay at doon niya nakita na naiwan pala niya ang susi sa lamesa. Parang hindi nga daw insidente ang nangyari kung hindi isang mensahe. How? How? Matapos niyang i-post ang video na to, marami ang nakisimpatya sa kanya ngunit ang iba naman may napansin ding kakaiba. Pakinggang mabuti. Yung tawa. Oo nga, yung tawa ng bata. Oo nga. Maririnig mo ang tawanan ng mga bata nang lumabas siya sa kotse. Coincidence nga lang ba ang nangyari o talagang nagpaparamdam ang mga anak niya sa kanya? Gusto lang ba Sa akin okay lang. Pag ganyan, kung ako yung nasa sitwasyon niya. nilang sabihin sa kanya na okay lang sila at nagbalik sila bilang anghel para sa kanilang ina? Katulad ng dati, ikaw na ang magpasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay kinilab Yun lang guys, I hopefully ay nag-enjoy kayo and ingat and God bless. See you on the next one na video. Pala.